Opisyal na nagpahayag ang gobyerno ng US na nagpapatunay na totohanin nila ang banta ng China. Gayunpaman, ang relasyon sa pagitan ng US at China ay maaari maging tensyonado dahil sa mga issue tulad ng Taiwan, South China Sea, at mga issue sa ekonomiya. Ang US ay minsan nagpataw ng travel restriction dahil sa iba pang mga diplomatic issue. Ngunit walang direktang ugnayan nito sa paglusob sa isang bansa kundi pinag-iingat lang nila ang kanilang kababayan kasunod ng insidente ng pananakit ng mga incheck sa mga Hapon na nakatira sa China. Kung sakali magkaroon ng pagtaas ng tensyon, ang diplomatikong solusyon ang kadalasang inuuna ng dalawang bansa kung maiwasan ang malaking labanan. Iminungkahi ito ng US official dahil sa pag-aalala sa mga ugali ng China dala ng tensyon sa kaganapan. Nagpahayag din ng US Naval na 85% na ang kanilang kahandaan sa pakikipaggera sa China. Tila tumataas ang moral ng Estados Unidos, samantalang ang Beijing naman ay nagbahala dahil kabi-kabila ang ginagawa nilang protesta. Samantalang sila naman ang unang gumawa ng mga kaguluhan sa halos lahat ng bansa na gusto nilang angkinin ng teritoryo. Mukhang tulad ng pagbabanta ng China na kanilang lulusubin ang Taiwan sa taon ng 2027, ngunit tila di na paabutin pa ng US at mga kaalyado nito ang banta ng China sa 2027 dahil ang taktika ng China na magbanta habang pinapalakas nila ang kanilang puwersa militar ay napuna na ng US at ng NATO at ng mga kaalyadong bansa ng US. Bago pa man nangyari yun, ay gusto nang unahan ng Estados Unidos at mga kaalyado nito ang lumpuhin ng China para di na makasakop ang buong Indo-Pacific na siguradong aangkinin ng China para sa pagbubuwis o tax sa sinumang bansa ang dadaan ang mga kalakal dito at aangkinin ang mga likas na yaman at natural gas na meron sa West Philippine Sea at South China Sea. Agad na umaksyon ng US at nagpadala ng US ng mga warship sa Indo-Pacific bilang tugon sa lumalaking tensyon sa rehiyon, partikular na kaugnay sa mga aksyon ng China sa South China Sea at sa mga issues sa Taiwan. Ang pagpapadala ng warship ay bahagi ng estratehiya ng US para protektahan ang kalayaan ng paglalayag sa mga karagatang ito, lalo na't binabatikos sa ibang bansa ang ginagawa ng China na pag-aangkin ng halos buong South China Sea at West Philippine Sea. Gayon din, patuloy ang US sa pagpapakita ng suporta sa Taiwan, isang bagay na kinukondena ng China at nagdudulot ng tensyon. Ang pagpapadala ng mga barko sa rehiyon ay saring paraan upang ipakita ang lakas militar ng US at ang kahandaan nitong tumugon sa anumang posibleng gera o krisis. Gayunpaman, ang mga bang na ito ay bahagi ng diplomasya at pagpapakita ng puwersa. Hindi pa ito nanangahulugang may tiyak na tunggalian o gyera. Patuloy na sinusubukan ng magkabilang panig na hanapan ang mga diplomatikong solusyon upang maiwasan ang labanan. Nagkasundo ang Pilipinas at South Korea sa isang Visiting Forces Agreement or BFA na nagpapalalim ng kanilang defense cooperation. Ang BFA ay nagbibigay ng legal na balangkas para sa mga military exercise, joint training at iba pang aktibidad ng mga puwersang militar ng dalawang bansa sa kanilang mga teritoryo. Ito ay bahagi ng mas pinalakas na operasyon sa pagitan ng Pilipinas at South Korea sa larangan ng seguridad, lalo na sa harap ng mga pagbabanta sa rehiyon tulad ng tensyon sa South China Sea. Ang kasunduan ay makakatulong din sa pagpapalakas ng ugnayang militar ng dalawang bansa
na nagbibigay daan sa mas mabilis at mas epesyenteng pagtutulungan, lalo na sa mga humanitarian at disaster response effort. Maaaring makatulong ang Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at South Korea sa pagbabantay sa West Philippine Sea sa ilang paraan. Bagamat hindi tuwirang tinukoy ng BFA ang West Philippine Sea, ang pagpapalakas ng defense cooperation ng dalawang bansa ay nagbibigay ng mas matibay na kakayahan sa seguridad at proteksyon ng Pilipinas sa mga posibleng banta sa rehiyon. Unang-una, ang military exercise at training. Magkakaroon ng mas maraming joint military exercise at training na magpapataas ng kahandaan ng mga tropang Pilipino kasama ang mga puwersa ng South Korea sa pag-respond sa anumang sitwasyon sa West Philippine Sea at maaaring ikasa ang Philippine-South Korea Sea Patrol at ang resupply mission. Ayon sa mga ulat, ang barko na pumalit sa BRP Teresa Magbanwa ay kasalukuyan na nasa Escudo Shoal, sa Bine Shoal. Matapos ang pag-pull out ng BRP Teresa Magbanwa, ang barko ay pinalitan matapos itong bumalik sa Puerto Princesa noong September 15, 2024 dahil sa kakulangan ng supply at kondisyon ng panahon na naging delikado para sa mga crew nito. Ang bagong barko ay napapatuloy ng misyon ng Pilipinas na protektahan ang West Philippine Sea, partikular na ang pagmamonitor sa mga aktibidad ng China sa lugar. Ngunit nabahala ang PCG sa mga ikinilos ng Chinese militia vessel patungo sa direksyon ng Palawan. Halos 100 nautical miles na lang ang layo sa Palawan, ngunit wala namang naiulat na masamang aktibidad na nagiginawa. Umaasa ang sambayanan na di mauulit ang mga palpak na desisyon ng PCG at mga pinuno nito at ng AFP. Aminin natin na kailangan natin ang tulong ng mga kalyadong bansa, partikular na ng US. Hindi kailangan ng pride sa panahong ito. Dapat ipakita ng ating sandatang lakas ang tapang, hindi puro dahilan.